Hanggang saan mo kayang magtiis para sa pamilyang pinangarap mo? At kailan mo masasabing, sobra na? Si Rebecca ay isang simpleng may bahay na walang ibang hangarin kundi ang ibigay ang lahat para sa kanyang asawang si Damian at sa kanilang dalawang anak. Ngunit ang dating maayos at masayang tahanan ay unti-unting pinalitan ng coldness, kawalan ng suporta at nakakabinging katahimikan. Ang akalang matinding pagod lang sa trabaho ang dahilan ng pagbabago ni Damian ay isa palang malaking kasinungalingan. Sa likod ng pamilya, pasekreto na itong nagsasama at nagpapakasasa kasama ang kanyang kabit habang ang sarili niyang mga anak ay nagtitiis sa bariya-bariyang pagkain. Nang subukang ipaglaban ni Rebecca ang kanyang karapatan, hindi tawad, kundi pananakit at pasa ang kanyang natanggap. Dala ang sugatang puso at dalawang anak na kailangang iligtas. Gumawa sa Rebecca ng pinakamahirap na desisyon, ang umalis ng walang-wala at magsimula sa gitna ng usok at hirap ng Maynila. Mula sa pagiging katulong sa karinderya hanggang sa pagtatag ng sariling imperyo sa larangan ng negosyo, patutunayan ni Rebecca na ang pinakamatinding paghihiganti sa taong nagpadapa sa iyo ay hindi ang pagtatanim ng puot, kundi ang madiskarte, umangat sa buhay, at magtagumpay. At kapag ang tadhana na mismo ang naningil sa nagkasala, sapat pa kaya ang pagsisisi kapag huli na ang lahat? Isang kwento ng pagtataksil, katatagan ng isang ina, at ang walang katulad na tagumpay na nagmumula sa sariling pagsisikap at dignidad. Ang kwentong ito ay iniaalay ko sa lahat ng mga solo parents, sa mga survivor ng pagmamaltrato, at sa bawat taong nagsimula. Ngunit piniling lumaban ng patas. Sinasabi ng marami na ang paghihiganti ay ang pagganti ng masama sa masama. Ngunit sa kwentong ito, ipapaalala sa atin ni Rebecca na ang pinakamatinding anyo ng paghihiganti ay ang sarili mong tagumpay. Ang pagpapatunay na ang taong nag-iwan at nagpahirap sa iyo ay hindi kailanman magiging sapat para pigilan ang iyong pag-angat. Naway magbigay ang kwentong ito ng inspirasyon, lakas ng loob, at diskarte sa iyong sariling paglalakbay sa buhay. Ang mesang kainan sa bahay ni Rebecca ay dati-rating puno ng tawanan, maingay na kwentuhan, at sari-saring pangarap para sa hinaharap. Sa bawat pagsasalusalo nila sa hapag, naroon ang init ng isang simpleng pamilya na nangarap lamang ng isang tahimik at maayos na buhay. Si Rebecca ay isang babaeng walang ibang hangarin, kundi ang maging isang mabuting asawa at ina. Nung bagong kasal sila ni Damian, tila walang anumang pagsubok ang makatitibag sa kanilang pagsasama. Si Damian ay isang lalaking puno ng ambisyon, masipag sa trabaho, at laging nagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Buong puso naman siyang sinusuportahan ni Rebecca sa bawat hakbang at plano nito sa buhay. Hindi nagtagal, lalong napuno ng ligaya ang kanilang tahanan nang isilang ang kanilang dalawang anak, isang batang babae at isang batang lalaki. Para kay Rebecca, ang dalawang batang ito ang naging ilaw, buhay, at pundasyon ng kanyang mundo. Ang bawat ngiti ng kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit tulad ng unti-unting pabikit ng araw sa hapon, pinalitan ng isang malamig at matalim na katahimikan ang dating masayang kapaligiran sa kanilang bahay. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin na mapansin ni Rebecca ang unti-unting paglayo ng loob ni Damian. Naging madalang ang pag-uwi nito sa kanilang tahanan. Kung dati-rati, eksaktong 6:00 ng hapon ay naririnig na ang kaluskos ng kanyang sapatos sa pintuan. Pinalitan nito ng paghihintay hanggang 9:00, 12:00 ng hating gabi, hanggang sa kung minsan ay hindi na ito uuwi sa loob ng ilang araw. Busy lang ako sa trabaho, Rebecca. Maraming ginagawa sa kumpanya. Kailangan kong mag-overtime para kumita. Ang paulit-ulit na linya ni Damian
tuwing magtatanong si Rebecca kung bakit gabi na ito kung umuwi. Sa simula, buong pusong naniwala sa Rebecca. Inisip niya na nagpapakapagod lamang ang kanyang asawa upang maiangat ang kanilang pamumuhay at maibigay ang pangangailangan ng kanilang dalawang anak. Tiniis niya ang lungkot ng mag-isang pag-aalaga sa mga bata habang wala ang asawa. Inunawa niya ang gabi-gabing panginginig ng kanyang puso sa alinlangan dahil ayaw niya maging pabigat sa lalaking inakala niya nagtataguyod sa kanila. Subalit kasabay ng pagdalo ng pag-uwi ni Damian ay ang panlalamig ng pakikitungo nito at ang unti-unting pagkonti ng ibinibigay nitong pera para sa mga batayang gastusin sa bahay. Isang gabi, habang nag-iimpake si Damian ng kanyang gamit para sa isa na namang umano'y out-of-town work, naglakas loob na lumapit si Rebecca. Damian, kailangan na natin bumili ng gatas at diaper ng bata. Malapit na rin mag-down payment para sa tuition ng ate nila sa eskwelahan. Kulang na ang naiwan mong budget noong nakaraang linggo. Malumanay, ngunit may halong pag-aalalang pakiusap ni Rebecca. Huminto si Damian, huminga ng malalim at lumingon na may halong inis. Dinukot niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong daang piso. Walang pag-aalinlangan niyang inihagis ang pera sa ibabaw ng mesa. Yan lang muna. Tipirin mo. Hindi napupulot ang pera sa kalsada, Rebecca. Hindi mo ba nakikita nagpapakamatay ako sa pagtatrabaho? Tapos bubunganga mo pa ang madadatnan ko? Galit na sigaw ni Damian bago binuhat ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng pinto. Tinitigan ni Rebecca ang ilang pirasong papel na pera sa mesa. Bawat piso ay tila naglalanan ng kababaang loob at sakit. Ang perang iyon ay hindi malang sapat para sa 3 araw na pagkain nila ng kanyang mga anak at lalong hindi kasya para sa mga bayarin sa kuryente at tubig. Lumalalim ang gabi, ngunit mas malalim ang pag-aalala at lungkot na pumapalibot sa puso ni Rebecca. Habang pinagmamasdan niya ang 2 anak na maayos na natutulog sa silid, pumasok sa kanyang isip ang isang matinding tanong. Saan nga ba talaga napupunta ang sipag, panahon, at kita ng kanyang asawa? Hindi na halos makatulog si Rebecca sa mga hinalang unti-unting lumalason sa kanyang isip. Bawat gabi na hindi umuwi si Damian, pait at pag-aalinlangan ang kumakain sa kanyang sistema. Hindi nagtutugma ang mga sinasabi ng asawa. Kung talagang nagpapakamatay ito sa pagtatrabaho at nag-o-overtime gabi-gabi, bakit mas lalo silang naghihirap? Bakit kulang na kulang ang nauuwing pera sa bahay? Higit sa lahat, napansin ni Rebecca ang pagbabago sa kilos ni Damian kapag nasa bahay ito. Laging nakatago ang telepono nito. May bagong password at mabilis na lumalayo tuwing may tumatawag o nagte-text. Dumating ang araw na hindi na maitatago ng dilimang katotohanan. Isang hapon, nakatanggap si Rebecca ng tawag mula sa isang matalik na kaibigan na nakakita kay Damian sa isang karatig bayan. Ayon dito, madalas na nakikita si Damian sa isang apartment complex doon. Mga araw at oras na sinasabi nitong may out-of-town project o emergency meeting. Siya sa opisina. Nanginig ang mga kamay ni Rebecca. Bit-bit ang bigat sa dibdib at ang panalangin na sana'y nagkakamali lamang siya. Naglakas loob siyang pumunta sa nasabing lugar. Pagdating niya sa tapat ng apartment, tila huminto ang ikot ng mundo na Rebecca. Lumabas mula sa pintuan si Damian. Presko ang suot nito. Nakangiti at may kargang isang sanggol. Sa tabi nito ay isang mas batang babae na nakahawak pa sa bisig ni Damian habang masaya nakikipagkwentuhan sa kanya. Halata ring buntis muli ang babae. Napatakip ng bibig si Rebecca upang pigilin ang sariling humagulgol sa gitna ng kalsada. Ang asawa niyang madalang umuwi sa sariling pamilya, ang asawang laging galit kapag humihingi siya ng pambili ng pagkain at gamot ng kanilang mga anak. Dito pala nagpapakasasa. Pasekreto na palang nagsasama ang dalawa at nagtatayo ng panibagong pamilya sa likod niya. Lalong naturog ang puso ni Rebecca na mapansin ang estado ng pamumuhay ng kabit. Mas maganda ang tirahan nito. May maayos at bagong mga gamit.
At kitang-kita sa pananamit na hindi ito nagtitipid. Ang perang ipinagkakaiti Damian sa kanyang mga tunay na anak ay buong puso nitong ibinubuhos sa ibang babae. Habang nakatitig sa kanila mula sa malayo, napagtanto ni Rebecca masaklap na katotohanan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap ay matagal na pala siyang ginagago at niloloko. Nang umuwi si Damian kinaumagahan, hindi na nakapagpigil si Rebecca. Ang galit at pait na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng sumabog. Sino siya, Damian? Sino yung babae sa apartment? Diretsahang tanong ni Rebecca habang nanginginig ang buong katawan sa galit at sakit habang nakatayo sa gitna ng kanilang sala. Nagulat si Damian at sandaling natulala, ngunit mabilis na pinalitan ng puot at pagmamayabang ang kanyang muka. Ano bang pinagsasasabi mo? Nanggugulo ka na naman. Wala ka talagang ginawa kundi maghinala. Nakita ko kayo. Nakita ko kung paano mo tratuhin ang kabit mo habang kami ng mga anak mo ay nagtitiis sa bariya-bariyang ibinibigay mo. Wala ka nang hiya, Damian. Sigaw ni Rebecca habang lumuluha. Sa halip na humingi ng tawad o magpaliwanag, nagdilim ang paningin ni Damian. Hindi nito matanggap na nahuli siya at hinamon ng asawa. Sa gitna ng may init na argumento, itinaas ni Damian ang kanyang kamay at pinalo na malakas sa Rebecca sa muka. Bumagsak sa Rebecca sa sahig. Hawak ang kanyang namumulang pisngi at nang lalabong mga mata. Ang sakit ng pisikal na hampas ay walang-wala kumpara sa sugat sa kanyang puso. Naging simula ito ng mas madilim na yugto. Tuwing magtatanong si Rebecca tungkol sa gastusin o sa kabit, pagbubuhatan siya ng kamay ni Damian. Nang maramdaman ni Rebecca na hindi naligtas ang kanyang buhay at wala nang natitirang respeto sa kanilang tahanan, gumawa siya ng isang napakibigat ngunit kinakailangang desisyon. Inimpake niya ang kanyang mga gamit sapagkat wala siyang sapat na pera at trabaho para sa pakainin agad ng dalawang anak. Habang naghahanap ng mapapasukan, kinausap niya ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, iwan ko muna sa inyo mga bata. Magsisikap ako sa Maynila. Maghahanap ako ng trabaho. Babalikan ko sila kapag kaya ko na. Umiiyak na pakiusap na Rebecca. Huwag kang mag-alala, anak. Kami na ang bahala sa mga apo namin. Bumangon ka at magpakatatag. Tugon ng kanyang ina habang yakap siya. Pikit patang iniwan ni Rebecca ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Habang nakatitig sa dalawang batang kumakaway mula sa bintana ng provincial bus, nangako sa Rebecca sa sarili, hindi na kami muling aapihin ng kahit sino. Babangon ako para sa kanila. Ang ingay at bilis ng buhay sa Maynila ay tila isang malaking pader na sumampal kay Rebecca. Mula sa tahimik at payak na buhay sa lalawigan, bigla siyang natapon sa gitna ng usok, ingay ng sasakyan at mga taong nagmamadaling humahabol sa kani-kanilang mga buhay. Pitpit lamang niya ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit, ang kaunting perang natitira sa kanyang bulsa at ang napakabigat na pangarap para sa kanyang dalawang anak. Sa unang ilang linggo, naging napakahirap ng lahat para kay Rebecca. Nakikitira muna siya sa isang maliit at cramped na kwarto ng kanyang malayong pinsan sa Tondo. Ang silid ay halos hindi kasya ang dalawang tao, ngunit laking pasasalamat pa rin niya dahil may nasisilungan siya sa gabi. Araw-araw, maagang gumigising si Rebecca upang maglakad at magpasa ng kanyang resume sa iba't ibang kumpanya, kainan at maliliit na tindahan. Sapagkat matagal siyang naging simpleng may bahay at walang natapos na mataas na kurso sa kolehiyo, marami ang nagtatanggol at tumatanggi sa kanya. Pasensya ka na, Rebecca. Kailangan namin na may karanasan sa trabaho. Ang paulit-ulit na linya naririnig mula sa mga HR manager at may-ari ng negosyo. Sa tuwing uuwi siya sa gabi na pagod ang katawan, masakit ang mga paa sa kalalakad at walang dalang magandang balita, napapaupo na lamang siya sa sulok ng silid at umiiyak ng tahimik. Naaalala niya ang mga mukha ng kanyang dalawang anak, ang malalaking mata ng kanyang panganay at ang polos ng ngiti ng kanyang bunso. Sapat ba ang ginawa ko? Tama bang iniwan ko sila sa lolo at lola nila? Tanong niya sa sarili. Ngunit tuwing naiisip niya ang ginawang pagtataksil at pananakit ni Damian,
Muli nag-aalab ang apoy sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng sumuko. Kapag sumuko siya, panalo si Damian at ang kabit nito. Kailangan niyang magpakatibay. Isang araw, habang naglalakad sa tabi ng isang palengke, nakakita sa Rebecca ng isang maliit na kainan na may nakadikit na papel sa bintana. Nangangailangan ng karinderya helper, kusinera. Hindi na nagdalawang isip si Rebecca. Pumasok siya sa loob at nakipag-usap sa may-ari. Isang matandang matapang ngunit may mabuting puso sa nagngangalang Aling Rosa. Marunong ka bang magluto? Mabilis ka bang kumilos? Tanong ni Aling Rosa habang sinusuri si Rebecca mula ulo hanggang paa. Opo, Aling Rosa. Marunong po ako magluto ng mga simpleng ulam at handa po ako matuto sa lahat ng ipapagawa ninyo. Kakayanin ko po ang lahat. Maipakain ko lang po ng maayos ang dalawa kong anak. Buong tapang at tapat na sagot ni Rebecca. Nakita ni Aling Rosa ang determinasyon sa mga mata ni Rebecca. Ang parehong tingin ng isang inang handang magpakamatay para sa kanyang mga anak. Sige, magsimula ka bukas. 5:00 ng umaga dapat nandito ka na para mag-isa. Sabi ni Aling Rosa. Ito ang naging unang hakbang ni Rebecca. Walang arteng ginawa ang lahat ng trabaho. Maghiwa ng mga sangkap, magluto ng malalaking kawali ng ulam, maghugas ng mga plato, at magpunas ng mga mesa. Kahit mababa ang pasahod sa simula, bawat pisong kinikita niya ay tinitipid niya ng husto. Kalahati ng kanyang sweldo ay agad niyang ipinapadala sa kanyang mga magulang sa probinsya para sa pagkain at pag-aaral ng kanyang 2 anak. Sa tuwing nakakatawag siya sa probinsya at naririnig ang boses ng kanyang mga anak sa kabilang linya, nawawala ang lahat ng pagod ni Rebecca. Mama, miss na miss ka na namin. Kailan ka po uuwi? Tanong ng kanyang anak. Malapit na anak, mag-aral kayo mabuti ni Ading ha? Ginagawa ni Mama ang lahat para sa inyo. Tugon ni Rebecca habang pinupunasan ng luha pumapatak sa kanyang pisngi. Hindi alam ni Damian at ng kanyang kabit na habang nagpapakasasa sila sa kanilang buhay, may isang inang unti-unti nagpapatigas ng kanyang kalooban at nag-iipon ng lakas upang bumangon mula sa alakabok. Lumipas ang ilang buwan sa karinderya ni Aling Rosa. Hindi lang bastang tagatagay ng ulam o tagahugas ng plato si Rebecca. Ginawa niyang eskwelahan ng bawat sulok ng kusina. Pinag-aralan niya mabuti ang panlasa ng mga customer, mga magagawa sa construction, empleyado sa opisina, at mga estudyante naghahanap ng murang masarap na pagkain. Napansin ni Aling Rosa ang kakaibang sipag at talino ni Rebecca sa pagluluto. May likas na talento ang babae sa pagtitimpla. Ang simpleng adobo, sinigang. Kapag si Rebecca ang humawak ng kawali, nagkakaroon ng kakaibang sarap na dinadayo ng tao. Rebecca, iba ang kamay mo sa pagluluto. Puna ni Aling Rosa. Isang hapon habang nagbibilang sila ng kita. Tignan mo, mas mabilis maubos ang ulam kapag ikaw ang nagigisa. Salamat po, Aling Rosa. Inaaral ko po talaga kung ano ang gustong lasa ng mga kumakain. Kapag masarap ang pagkain, babalik at babalik sila. Nakangiting sagot ni Rebecca. Dahil sa galing ni Rebecca, ipinagkatiwala na sa kanya ni Aling Rosa ang pamamahala sa pagbili ng mga sangkap at pagluluto. Dito natutunan ni Rebecca ang totoong pasikot-sikot na negosyo. Kung paano makipagtawaran sa bagsakan sa palengke, kung paano mag-costing upang lumaki ang tubo ng hindi binabawasan ng kalidad ng pagkain, at kung paano humawak ng pera. Samantala, sa probinsya, lumalaki na ang kanyang 2 anak. Sa tuwing makakakuha ng bonus o extra mula kay Aling Rosa, ipinapadala agad nito ni Rebecca para sa pangangailangan ng mga bata. Ngunit hindi lang perang ipinapadala niya. Nagpapadala din siya ng mga sugat at pangaral para sa kanila. Habang maayos ang takbo ng buhay ni Rebecca sa Maynila, nalaman niya mula sa isang kakilala sa probinsya na naghihirap na si Damian. Ang negosyo o trabahong pinagmamalaki nito noon ay unti-unti bumabagsak dahil sa bisyo at luho ng kanyang kabit. Mas lalo pang nag-aaway ang dalawa dahil sa perang pampamilya. Nang marinig iyon ni Rebecca, hindi siya nagdiwang. Ngunit lalong tumibay ang kanyang loob. Napatunayan niya sa sarili na ang taong nagtataksilat ng daraya ay tuluyan ding sisingilin ng tadhana. Isang araw, kinausap ni Aling Rosa si Rebecca.
Rebecca, matanda na ako at gusto ko na magpahinga sa probinsya. Nakikita ko ang potensyal mo. Gusto mo bang hawakan at bilhin ang pwestong ito? Hulugan mo na lang sa akin kapag kumikita ka na. Tila nagliwanag ang buong mundo na Rebecca. Ito na ang pagkakataong hinintay niya. Sa tulong ng kanyang kaunting ipon at tiwala ni Aling Rosa, nakuha niya ang pamamahala sa karinderya. Ito ang naging unang hakbang sa pagiging ganap niyang estudyante. Negosyante, ng formal na mailapat. Kay Rebecca ang pamamahala sa maliit na kainan, hindi siya nagsayang ng bawat segundo. Alam niyang ito na ang pintuang mag-aangat sa kanila ng kanyang mga anak mula sa hirap. Nilinis niya ang mabuti ang bawat pwesto, pininturahan ng maliwanag na kulay at pinangalanan nitong Lutong Ina. Nais niyang maramdaman ng bawat customer na kumakain sila sa lutong bahay, puno ng pagmamahal, linis at lasang nagpapaalala sa sariling pamilya. Nagpatubad si Rebecca ng mga bagong diskarte sa kanyang maliit na negosyo. Combo meals. Gumawa siya ng murang set ng kanin, ulam, at sabaw na pasok sa budget ng mga manggagawa at estudyante. Loyalty card. Ang bawat 10 bili ng meal ay may libreng isang ulam o pampatagaw ng uhaw. Special orders. Nagsimula rin siyang tumanggap ng mga lutong ulam sa bilao para sa mga kaarawan at maliit na handaan sa opisina. Dahil sa kanyang magandang pakikitungo sa mga customer at sa walang katulad na sarap ng kanyang mga recipe, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Lutong Ina. Dinarayo na ang kanyang kainan at madalas ay mabilis na nauubos sa mga ulam kahit bago pa magtanghali. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng ilang taon, nakahinga na maluwag si Rebecca. Pagdating sa pananalapi, hindi na niya kailangan magmakaawa o magtiis sa bariya-bariyang pampalimos. Nakakapagpadala na siya ng sapat na pera sa kanyang mga magulang para sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Mula sa masustansyang pagkain, magagandang damit, hanggang sa tuition fee at mga gamit sa eskwelahan. Isang gabi, habang nagtutuos ng kita sa kanyang maliit na opisina sa likod ng kainan, napatingin si Rebecca sa larawan ng kanyang 2 anak na nakatayo sa kanyang mesa. Malapit na mga anak. Pulang niya sa sarili habang may luha na kagalakan sa kanyang mga mata. Kaunting tiis na lang at magkakasama-sama na ulit tayo. Wala nang makakatapak sa atin. Habang patuloy na lumalago ang negosyo ni Rebecca sa Maynila, hindi niya alam na sa kabila naman ng bayan, patuloy na gumuguho ang buhay ng lalaking dating nagpahirap at nagpalaya sa kanya. Naging mabilis ang ikot ng gulong ng buhay. Sa loob ng 2 taong walang pagod na pagtatrabaho, ang maliit na Lutong Ina na karinderya ay lumago at naging isang ganap na catering business. Nakakuha sa Rebecca ng mga kontrata sa mga karatig opisina at malalaking kumpanya para sa kanilang pang-araw-araw na tanghalian at mga espesyal na kaganapan. Dahil sa maayos na kita at matatag na pundasyon ng kanyang negosyo, dumating na ang moment na pinakahihintay ni Rebecca, ang sunduin ng kanyang 2 anak upang tuluyan ng makasama sa Maynila. Na makabalik si Rebecca sa kanilang probinsya, halos hindi makilala ng kanyang mga anak ang kanilang ina. Wala na babaeng matatakutin, sugatan, at laging nakayoko sa galit ng asawa. Ang nakatayo sa tapat ng pintuan ng kanyang mga magulang ay isang eleganteng, may kumpiyansa sa sarili at matagumpay na negosyante. Mama, sigaw ng kanyang 2 anak habang patakbong yumayakap sa kanya, umiiyak, naniliyag ni Rebecca ang 2 bata. Mas matangkad na sila, mas malusog at kitang-kita ang ganda ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa tulong ng perang ipinapadala niya. Patawarin niyo si Mama kung natagalan ako, bulong ni Rebecca habang nakayakap na mahigpit sa kanila. Ngunit ngayon, wala na tayong kukulangin. Magkakasama na tayo at hindi na tayo muli maghihiwalay. Dinala ni Rebecca ang kanyang mga anak at mga magulang sa isang bagong malaking bahay na kanyang inupahan at kalaunan ay binili sa Maynila. May sariling kwarto na ang bawat bata, may maayos na gamit sa pag-aaral at naipasok niya mga ito sa magagandang pribadong paaralan. Habang masayang naghahapunan at ang kanyang pamilya sa isang malawak at maliwanag na kainan, pumasok sa isip ni Rebecca ang nakaraan. Dati-rati, kailangan pa niya magmakaawa sa asawa para sa ilang pirasong ₱100 pambili ng gatas. Ngayon, sa sarili niyang sikap at diskarte, na ibibigay niya na ang lahat ng kailangan
at kagustuhan ng kanyang mga anak nang hindi humihingi sa kahit kanino. Habang patuloy na pumapailan lang ang mga tagumpay ni Rebecca, sa kabilang panig naman ng buhay ay unti-unting lumulubog sa dusa si Damian. Ang buhay na inakala niyang punong-puno ng tamis at kaligayahan kasama ang kanyang bagong pamilya ay mabilis na naging isang malaking bangungod. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang legal na pamilya, ang kabit na pinagbuhusan niya ng pera, oras at luho ay hindi pala tunay na nagmamahal sa kanya. Nawala ang pag-ibig nito na magsimulang maubos ang pera at ari-arian ni Damian dahil sa kapabayaan sa trabaho, besyo at maling mga desisyon. Tuluyang nabangkarote ang kanyang mga negosyo at natanggal siya sa kanyang pinapasukan. Nang wala nang maipagmamalaking pera sa Damian, nagbago ang pakikitungo ng kabit. Araw-araw ay away at sumbatan ang nadaratnan niya sa bahay. Wala ka ng kwenta. Hindi mo na maibigay ang mga gusto ko. Paano na mga bata? Sigaw ng kabit sa kanya habang nag-iimpake ng gamit. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Inatrasan ko ang pamilya ko para sa'yo. Tapos iiwan mo lang ako ngayon? Galit ngunit umiiyak na sambat ni Damian. Kasalanan mo yan. Sino ba nagsabi sa'yong iwan mo sila? Hindi kita pakikinabangan kung wala ka namang pera. Lamig na sagot ng babae bago tuluyang tumalikod. Dala ang huling naipong pera ni Damian at ang kanilang mga anak, kasama ang panibagong lalaki may kakayahang magpapakain sa kanila. Mag-isang naiwan sa Damian sa isang gutay-gutay at munting paupahang kwarto. Luhaan, gutom, at walang-wala. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng dilim at kalungkutan. Ang mukha ni na Rebecca at ng kanyang dalawang tunay na anak ang pumapasok sa kanyang isip. Naalala niya kung paano niya itinapon ang pagmamahal ng asawang nagtiis sa kanya, kung paano niya ipinagkait ang bariya-bariyang pagkain ng kanyang mga anak, at kung paano niya pinagbuhatan ng kamay si Rebecca. At doon, nagsimulang lumitaw ang mapait na pagsisisi sa puso ni Damian. Ngunit huli na ang lahat. Hindi nagtapos sa pag-iwan ng kabit ang matinding pagsubok sa buhay ni Damian. Ang bawat maling hakbang at kasalanang ginawa niya sa kanyang pamilya ay tila unti-unting naniningil na magkakasabay dahil sa matinding depresyon. Kawalan ng pera at kalasingan gabi-gabi, nawala ng pokus sa buhay si Damian. Isang maulang gabi, habang naglalakad siya sa tabing kalsada mula sa isang murang inuman, tinawid niya ang kalsada na hindi tumitingin sa daan. Isang mabilis na sasakyan ang sumagasa sa kanya. Bumagsak si Damian sa basang kalsada, sugatan, duguan at walang malay. Naitakbo man siya sa pampublikong ospital ng mga nakakita. Wala man lang kahit isang kapamilya o kakilala ang dumating upang mag-asikasa sa kanya. Ang kabit na pinagbuhusan niya ng kamay at yaman at pagmamahal ay hindi man lang nagpakita o nag-abala kahit nabalitaan ang nangyari. Walang dumalaw, walang nagbayad ng reseta at walang humawak sa kanyang kamay sa gitna ng matinding sakit. Samantala, masayang ipinagdiriwang ni Rebecca ang panibagong tagumpay ng kanyang negosyo. Lumawak na ang kanyang catering business at nagbukas na rin siya ng 2 malalaking restaurant sa Maynila. Ang kanyang mga anak ay nangingibabaw sa kani-kanilang klase sa paaralan, mga batang may disiplina, pagmamahal sa kapwa, at buong pusong pagmamahal sa kanilang ina. Isang araw, nakatanggap si Rebecca ng tawag mula sa isang dating kapitbahay sa probinsya na nakabalita sa sinabi ni Damian. Rebecca, nandoon si Damian sa pampublikong ospital sa lalawigan, na aksidente, naoperahan ng binti at halos hindi makalakad. Iniwan na siya ng kabit niya at wala man na nag-aalaga sa kanya. Balita ng kapitbahay. Tahimik na nakinig si Rebecca. Walang galit na sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit wala rin siyang naramdamang pagkahabag o pagnanais na tumakbo para iligtas ang lalaki. Ang dating pag-ibig na nagbuklod sa kanila ay matagal nang namatay sa bawat sampal, bawat pagtataksil, at bawat gabi nagtiis sa gutom ang kanyang mga anak. Nang tanungin siya ng kanyang ina kung ano ang balak niyang gawin, malumanay ngunit buong tatag na sumagot si Rebecca. May sarili na siyang buhay, Nay. Ang pinakamagandang ganti na maibibigay ko sa lahat ng sakit na ipinaranas niya ay hindi ang makipag-away o magiganti sa masamang paraan, kundi ang magpatuloy sa pagdiskarte at maging matagumpay kasama ang aking mga anak.
Pumutok ang balita sa lumang bayan tungkol sa tagumpay ni Rebecca. Hindi na lang ito basta nakabalita. Nakita ng sariling mga mata ng mga tao ang mga bagong sasakyan at ang magandang restaurant na ipinatayo niya. Ang dating inang iniwan sa sulok, battered wife, at nagmakaawa sa barya-barya ay isa ng respetadong negosyante at patron sa kanilang komunidad. Nang makalabas ng ospital si Damian sa tulong ng ilang kawang gawa, pilay ang isa nitong binti. May hawak na saklay at bakas sa mukha, matinding kagutuman at sakit ng katawan. Wala siyang tirahan, walang pera, at higit sa lahat, walang pamilya naghihintay sa kanya. Nabalitaan ni Damian na bumisita si Rebecca sa kanilang bayan upang magbukas ang panibagong branch ng kanyang restaurant na tumulong sa ilang mga proyekto sa barangay. Sa kabila ng hiya at kapangitan ng kanyang kalagayan, naglakas loob si Damian na pumunta sa lugar kung saan naroon si Rebecca. Sa harap ng maraming tao, sa labas ng bagong restaurant, nakita ni Damian si Rebecca. Nakasuot ito ng magandang kasuotan, maayos ang ayos ng buhok, at napaliligiran ng mga taong bumabati at tumahanga sa kanya. Sa tabi nito ay ang dalawa nilang anak, mga batang matatangkad na, malulusog pa, at mukhang mga edukado at mayroong magandang kinabukasan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, huminto ang paligid. Lalapit sana si Damian gamit ang kanyang saklay. Nakayoko ang ulo at may luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Rebecca, mga anak, usal ng nanginginig niyang boses. Ngunit bago pa man makalapit si Damian, pumarada ang mga bodyguards at mga tauhan ni Rebecca upang harangan ito. Tumingin ang mga anak ni Rebecca sa kanilang ama. Wala sa kanilang mga mata ang galit, kundi ang kawalan ng pagkilala at malamig na malayo. Para sa kanila, ang lalaking nakatayo sa harap nila ay isang estranghero na nag-iwan sa kanila noong panahong kailangan nila ng ama. Tinitigan ni Rebecca si Damian mula ulo hanggang paa. Wala siyang isinigaw, wala siyang isinumbat, at wala siyang itinaas na kamay. Ang mukha ni Rebecca ay tahimik, payapa, ngunit punong-puno ng dignidad. Rebecca, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako ng mga anak natin. Nagkamali ako. Iniwan ako ng lahat. Kayo lang pala ang tunay kong pamilya. Umiiyak na pakiusap ni Damian habang sinusubukan lumuhod gamit ang kanyang nasaktang binti. Malamig ngunit buong tatag na sumagot si Rebecca. Huli na ang lahat, Damian. Nasaan ka noong nagmamakaawa ako para sa gatas ng mga anak mo? Nasaan ka noong nagtitiis kami sa gutom habang ibinubuhos mo ang pera mo sa ibang babae? Nasaan ka noong kailangan ka namin? Hindi nakasagot si Damian. Yubo ko lamang ito habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tinitigan ni Rebecca sa Damian habang nakaluhod ito sa semento. Ang lalaking dating nagpapaiyak sa kanya, ang lalaking nagpadama sa kanya na wala siyang kwenta at walang mararating, ay nakayoko ngayon sa kanyang harapan. Duguan ang damdamin, pilay at humihingi ng awa. Rebecca, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit maging katulong mo na lang ako sa restaurant mo, mapakain ko lang ang sarili ko at makasama ko lang ang mga anak ko. Humahagulgol na pakiusap ni Damian. Tumingin sa Rebecca, sa kanyang dalawang anak. Ang kanyang panganay na babae pumasok sa pagitan nila ng kanyang ama, habang ang bunso ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina. May paninindigan at walang halong pag-aalinlangan sa mga mata. Mister? Malamig ngunit iginagalang na pananalita ng kanyang anak na lalaki. Huwag niyo pong idamay ang mama namin sa pagdurusa niyo ngayon. Noong kailangan namin ng ama, wala ka. Ang mama naging ama at ina namin. Siya ang nagpakatatag para makakain kami at makapag-aral. Huwag niyo na po kaming guluhin muli. Napatulala si Damian sa narinig mula sa sariling anak. Mas masakit pa ang mga salitang iyon kaysa sa alinmang pisikal na hampas o aksidenteng naranasan niya. Ang kawalan ng pagkilala at ang malamig na pagtanggi ng sarili niyang dugot laman ang pinakamatinding parusa na ibinigay ng tadhana sa kanya. Narinig mo mga anak mo, Damian? Wika ni Rebecca habang nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi ako nagiganti sa iyo sa pamamagitan ng galit o kasamaan. Ang tunay na pagiganti ko ay ang maging matagumpay, palakihin na maayos sa mga anak ko, at patunayan sa sarili ko na hindi kita kailangan para mabuhay na maayos. Kumuha sa Rebecca ng ilang libong piso mula sa kanyang bag at inilagay ito sa tapat ni Damian. Ito ang tulong ko sa iyo bilang tao, hindi bilang asawa o ama ng mga anak ko. Gamitin mo yan para magpagaling at magsimula uli ng buhay mo. Huwag ka nang babalik sa amin. Wala ka nang babalikan.
Tumalikod si Rebecca kasama ang kanyang dalawang anak at mga magulang. Pumasok sa loob ng kanyang bagong restaurant at iniwan si Damian na nakayuko at umiiyak sa gitna ng maraming taong nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Lumipas ang mga taon at tuluyan na nabaon sa limot ang masakit na nakaraan. Ang kwento ni Rebecca ay hindi na kwento ng isang biktimang inabuso at iniwan, kundi isang ehemplo ng tagumpay, katatagan at inspirasyon para sa maraming kababaihan sa buong bansa. Ang negosyo niyang Lutong Ina ay naging isang malaking franchise na may 10-10 sangay na sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Hindi lamang siya nagluto at nagnegosyo. Nagpatayo rin si Rebecca ng isang foundation na tumutulong sa mga inang solong nagpapalaki ng anak at mga kababaihang naging biktima ng domestic abuse at pagtataksil. Tinuturuan niya sila ng mga kasanayan sa pagluluto, pagnenegosyo, at pananalapi upang magkaroon ng sariling lakas at kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Nagtapos ng kolehiyo ang kanyang dalawang anak ng may matataas na karangalan. Ang kanyang panganay ay naging isang mahusay na abogado na ipinagtatanggol ang karapatan ng mga kababaihan at bata, habang ang kanyang bunso naman ay kumuha ng business management upang tulungan ang kanyang ina sa pagpapatakbo at pagpapalawak ng kanilang mga restaurant. Isang hapon, habang nakatayo si Rebecca sa balkonahe ng kanyang malawak at magandang tahanan, habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw, lumapit sa kanya ang dalawang anak at niyakap siya mula sa likod. Ma, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Malambing na wika ng kanyang anak na babae. Kung hindi dahil sa tapang at diskarte mo noong mga panahong lugmok na lugmok tayo, wala kami sa kinaroroonan namin ngayon. Nakangiting lumingon sa Rebecca sa kanila. Hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Naisip ko rin yan noon, mga anak. Tugon ni Rebecca. Noong mga panahong wala tayong makain at sinasaktan ako ng ama nyo, inakala ko na iyon na ang katapusan ng mundo natin. Ngunit natutunan ko na ang pinakamatinding ganti sa buhay ay hindi ang magtanim ng puot o gumawa ng masama sa nagkasala sa iyo, kundi ang gamitin ng sakit bilang lakas para magdiskarte, umangat sa buhay at magtagumpay. Napatunayan ni Rebecca na ang tunay na ligaya at katarungan ay hindi ibinibigay ng iba, kundi pinaghihirapan at itinutindik sa sariling mga paa. Siya ay hindi lamang nakabangon mula sa pagkakadapa niya. Siya ay lumipad at nag-iwan ng isang aral na magpakailanman ay mananatili sa puso ng kanyang mga anak. Sa kabila ng madilim na gabi, lagi may bagong umagang naghihintay para sa taong hindi sumusuko at marunong dumiskarte sa buhay. Tahimik ang paligid sa malawak na bulwagan ng isang kilalang hotel sa Maynila. Puno ang silid ng mga mamamahayag, mga kilalang negosyante, at higit sa lahat, mga kababaihang kinatawa ng iba't ibang samahan ng mga solo parents at survivors ng domestic abuse. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rebecca sa harap ng podium. Sa edad na 55 taon, mukha siyang napaka-presko, may dignidad at may aura ng isang taong nagwagi sa pinakamatinding laban ng buhay. Ang okasyon ay ika-10 anibersaryo ng Lutong Ina Foundation at ang paglulunsad ng kanyang librong Pambuhay Diskarte na pinamagatang mula sa alabok, ang sining ng pagbangon at pagpapasaya. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Rebecca habang ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Marami ang nagtatanong sa akin sa mga interview. Rebecca, ano naging susi mo para makaganti sa mga taong sumira at nagpadapa sa'yo? Ang madalas nilang inasahan ay sasagot ko ay galit, poot, o demanda. Ngunit gabi rito, gusto kong sabihin sa inyo ang totoong sekreto. Lumingon si Rebecca sa gilid ng entablado kung saan nakaupo ang kanyang dalawang anak. Ang kanyang panganay na babae na isa ng kilalang human rights lawyer at ang kanyang bunso na pangkalahatang tagapamahalan na ng kanilang higit sa 50 sangay ng restaurant. Ang pinakamatinding ganti ay hindi ang sirain ng taong nanakit sa'yo. Patuloy ni Rebecca habang nakatitig sa mga mata ng mga taong nakakinig sa kanya. Ang pinakamatinding ganti ay ang pagyamanin ng sarili mo sa kaalamanan, sa diskarte, sa emosyon, at sa espiritu. Hanggang sa dumating ang araw na ang taong nagpadaba sa iyo ay magiging isang napakaliit na bahagi na lamang ng iyong nakaraan na wala ng kapangyarihang saktan ka pa. Pumalakpak ang buong bulwagan. Maraming kababaihan na napapaluha habang tumatango. Pagkatapos ng kaganapan, habang nagliligpit na ang mga tao,
Lumapit si Attorney Angela, ang kanyang panganay na anak bitbit ang isang lumang folder. Ma, mahinang tawag ni Angela. Tumawag po ang Social Welfare Development sa probinsya kaninang hapon habang nasa programa tayo. Napatigil si Rebecca sa pag-ayos ng mga scarf. Bakit daw anak? Si Papa po. Medyo nag-aalinlangan sagot ni Angela. Pumanaw na po siya noong isang araw sa pampublikong pasilidad. Wala daw pong kumukuha ng labi niya. Tinatanong po nila kung may balak tayong kumuha o mag-asikaso. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang pangalang Damian ay matagal nang hindi nababanggit sa kanilang tahanan. Walang galit na kumurot sa puso ni Rebecca. Isang malalim at tahimik na panatag lamang. Tumingin si Rebecca sa kanyang dalawang anak. Angela, Luis, ano ang nararamdaman niyo? Tumingin si Luis sa kanyang kapatid at saka sumagot. Ma, hindi na po namin siya kinikilala bilang ama noong iniwan niya tayo sa gitna ng hirap. Pero bilang mga taong pinalaki mo na may mabuting asal at sapat na pagpapala, ayaw po naming iwan siyang parang walang pamilya naging bahagi ng buhay niya. Napakagandang ngumiti ni Rebecca. Dito niya napatunayan na hindi lang pera at negosyo ang naipanan niya sa kanyang mga anak, kundi ang pinakamahalagang bagay, ang kadakilaan ng puso. Tama kayo, sagot ni Rebecca. Ipagpagawa natin siya na maayos at disenteng burol at libing sa probinsya. Bayaran natin ang lahat ng obligasyon. Gawin natin ito hindi dahil utang na loob natin sa kanya, kundi dahil tayo ay mga tao may dignidad at pagpapala. Pagkaraan ng 2 araw, bumisita si Rebecca at ang kanyang 2 anak sa sementeryo sa probinsya pagkatapos ng libing ni Damian. Walang ibang dumalo. Ang kabit at ang mga anak nito ay matagal na ring nawala at hindi na nagpakita kahit kailan. Habang nakatayo sa tapat ng payak na puntod, inilagay ni Rebecca ang isang punpon na puting bulaklak. Damian, pulang ni Rebecca sa hangin. Pinapatawad na kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko at sa mga anak natin. Malaya ka na sa mga pagkakamali mo at malaya na rin kami sa anumang pait na iniwan mo. Inakbayan ni Rebecca ang kanyang 2 anak habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan. Ang liwanag ng araw ay pumapalibot sa kanila. Isang paalala na mula sa pinakamadilim na kabanata ng buhay, laging may panibagong umaga naghihintay sa taong marunong lumaban, magpatawad at magtagumpay. At dito na po nagtatapos ang napakaganda at napakakulay na kwento ng buhay ni Rebecca. Isang kwento na pagtataksil, pagbangon at walang katulad na tagumpay. Ako po muli ang inyong lingkod, si Miss Angge, mula sa Ayesha TV, na lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagtangkilik at pagbibigay ng oras mula kabanata 1 hanggang sa ating special chapter. Sa ating mga mahal na listeners, saan man kayong sulok ng Pilipinas naroroon, maraming salamat sa inyong mga comment, likes, at pagbabahagi ng kwentong ito. Naway nag-iwan ito ng malalim na aral sa inyong mga puso na walang anumang pagsubok ang hindi kayang lampasan kapag may pananalig at tamang diskarte sa buhay. At higit sa lahat, para sa ating mga bayaning OFW na nakikinig sa iba't ibang dako ng mundo sa gitnang silangan, Asia, Europa, Amerika, at saan man kayong dako ng daigdig. Alam ko po kung gaano kabigat ang sakripisyo ninyo, ang layo sa pamilya, ang lungkot na kinakain kayo sa gabi, at ang tiis para lang maipadala ang pangkain at pang-tuition ng inyong mga anak. Tulad ni Rebecca, alam kong ginagawa niyo ang lahat dahil sa pagmamahal. Huwag na huwag kayong susuko. Kung dumating man ang panahon pakiramdam niyo ay lugmok na kayo at parang walang nakakaintindi, alalahanin niyo na ang bawat patak ng inyong pawis at luha ay may katapat na tagumpay at pagpapala mula sa taas. Tandaan po natin palagi, ang tunay na pagiganti sa mga taong nagpabagsak sa atin ay hindi ang magtanim ng galit, kundi ang magpakatatag, magdiskarte, at maging matagumpay. Maraming salamat po. God bless us all, at mabuhay ang bawat Pilipino at OFW.